Iniwan ka ba? Mag-ingat ka, pero ito ang huli mong gagawin sa kanya. Yes. Ito mga utol, no? Kung nasa situation ka man sa ngayon, na iniwan ka ng partner mo, na halos ginawa mo na nga yung lahat-lahat para sa kanya, pero yung pinakadulo, na which is ngayon, ay iniiwan ka pa din. Kumbaga pa, parang paulit-ulit na yung nagiging routine na once na nakakagawa ka ng kasalanan, ng pagkakamali, or kapag may bangayan kayo or away is iniiwan ka na kaagad. Umaalis siya, lumalayo, no? Nilalayasan ka. So, kung ganito ang sitwasyon ninyo, halos paulit-ulit na lang, ito mga utol, kailangan ninyong mag-ingat sa gagawin ninyo. Kasi sa bawat kinikilos mo, sa kaunting pagkakamali mo lang dito, ay maaari na magiging or maghahantong pa ito na mas lalong magiging lalala pa yung sitwasyon, na mas lalo pa itong magpapahirap sa'yo. So, and then kung napapansin ninyo, no, bakit nga ba nauulit ng nauulit? Na kung nangyari na ito dati, na palagi kang iniiwan and then nagkakabalikan, pero nauulit na naman. No, inaatrasan ka na naman, iniiwan ka na naman dahil nga sa maling gawain. That's why kailangan mong mag-ingat utol, no, kung halimbawa man sa ngayon na nangyari ulit. Mag-ingat ka sa kinikilos mo, na ibig sabihin yung nakasanayan mo, no, na gawain after ng pag-iiwan niya sa'yo is mali. Kaya nga nauulit. No, kaya nga nababaliwala ka pa rin. Na ito yung mas lalong nagpapahantong sa kanya, na yung gawain mo na yon is mas lalo lang nagpapalaki ng ulo niya. Oh. No? Ito yung pinaka-common example na kapag iniiwan ka ng partner mo na lalaki, is mostly ang ginagawa ng mga babae ay nagno-no contact. No, but after how many days, after ilang araw, 7 days, 8 days, no, or 2 weeks, is hindi na natitiis. Kaya once na hindi na nila natitiis ay nagre-reach out na sa mga partner nila na lalaki. Nanunuyo, nagmamakaawa, or kung minsan sila pa or kayo pa yung humihingi ng sorry. Babe, please lang, no, pag-usapan natin to. Wag naman ganito, wag mo kong iiwan. So kaya ngayon, ang gagawin ng lalaki ay babalikan ka talaga. Pero ito nga mga utol, kailangan mong mag-ingat kasi kailangan mong tignan yung karakteristik or yung pagkatao ng taong gusto mong papabalikin sa buhay mo. Is it worth it na papabalikin yung taong ito sa buhay mo? Kailangan mo rin itong itanong sa iyong sarili na worth it pa ba pabalikin yung taong ito? Na kung papabalikin ko ito is pwede ba siyang magbago? May pagbabago ba? Magbabago ba yung takbo ng relationship namin? No, kasi you are still dealing with the same guy eh. Siya pa rin eh. No, siya pa rin ito yung dating nang iiwan sa'yo, na dating nagloloko, na may ginagawang kabalastugan sa'yo, na nang e-echapwera sa'yo. Siya pa rin yan. So siya pa rin ito yung papabalikin mo. Siya pa rin ito yung tatanggapin mo. Pero syempre yung iba is, Kuya Kiko, kaya ko nga pinapapabalik kasi humahangad ako ng pagbabago. Pero ito na nga mga utol, palagi ko pong sinasabi ng paulit-ulit na wala pong nagbabago sa loob ng relationship. Na kung sino or ano yung pagkatao ng taong minamahal mo, na kung ano yung pagkakakilala mo sa kanya is ganyan na po yan. Hindi na po yan magbabago. Wala ka nang maaayos dyan. Kasi yung karamihan na mentalidad or mindset is naghahanap or pumapasok sa relationship para baguhin yung isang tao. Naku po, mahihirapan ka lang dyan. Kagaya ngayon na nahihirapan ka na. No? Na pumapasok ka sa relationship para baguhin siya. Biruin mo, pagkatao niya yan, tapos ikaw pa, no? Na hindi niya kaano-ano, hindi niya naman kadugo, and then babaguhin mo siya. Wala pong ganun utol. Kaya palagi kong ina-advise is dapat maghanap kayo ng partner na wala ka nang dapat babaguhin. Yung tipong pasok sa banga lahat, no, na okay na okay. Hindi yung may aayusin ka pa,
no? Sasagutin ko siya pero aayusin ko to, babaguhin ko to. No? Baka magbago pa naman siya. Pero, di ba? Sa mga nakaranas na dyan, may nangyari ba? May nagbago ba? So, yes, I know kung ano yung nasa isipan ninyo sa ngayon, which is yung masasagot ninyo ay, wala nga Kuya Kiko. Hindi nagbabago, ganun pa din. Yes. So that's why kaya natin sinasabi na mag-ingat kayo. Kasi maaari, mali na naman yung magagawa mo. So doon pa lang sa sinasabi ko kanina na karamihan na ginagawa ng ibang babae ay naghahabol after 2 weeks, 3 weeks na sila pa rin ito yung bumibigay. Sila pa rin ito yung nagiging submissive. Ito mga utol, kung nasasabi mo na naggagawa mo na ang lahat-lahat, binigay mo na ang lahat-lahat sa kanya, no? Tignan mo rin yung sarili mo. Na kung halos magkapantay ba yung value ninyo? Na baka ikaw lang itong palabas ng pera. Ikaw lang pala ito yung nag-e-invest, nag-e-effort. Na ikaw lang pala ito yung nag-iintindi. Pero pagdating pala sa partner mo is mababa yung level ng kanyang emotional intelligence. No, hindi nakakaunawa. Walang pakiramdam or walang pakialam. So kailangan mo rin itong tignan. Kasi lalong-lalo na sa mga kababaihan, kayo no, is dapat ihalin tulad nyo talaga yung sarili niyo as diamante. Kasi nga kayo dito yung nililigawan. Kayo dito yung pinasisikatan ng mga kalalakihan. Nagpapasikat, nagpapakitang gilas, di ba? Para lang makuha ka, para lang mapaamo ka, para makuha yung matamis mong oo. Yes. Ikaw yun, ganun ka as babae. Pero ngayon, saan na? Yung babaeng hinahabol-habol niya dati. Wala na, ikaw na ito yung naghahabol. So may diamante bang naghahabol? May mataas ba na value na bagay na siya ito yung naghahabol sa mga customer? Ako, bilhin niyo ako. Wala. Kasi kung alam mo yung value mo, na ikaw talaga ito yung mas angat sa lahat-lahat, ay tiyak utol, marami pong maghahabol sa iyo. Yes. So that's why, ito ngayon sa partner mo, alam mo na nga binabaliwala ka and then siya mismo is walang kwenta. Bakit mo siya hahabulin? Kaya ito yung pinakahuli mong gagawin. Huwag na huwag mo siyang habulin. Huwag na huwag kang magparamdam. Kailangan mo siyang tiisin. No, bahala siya kung babalik man siya o hindi. Basta ang pinaka-importante dito, ikaw yung diamante, ikaw dapat yung babalikan. Huwag na huwag kayong magpadala sa salita ng lalaki na pinapakonsensya kayo. Na nang dahil sa'yo ganito, ganyan, no? Kaya ako nagkakaganito. Palagi ninyong tandaan, palagi ninyong alalahanin kung ano yung pinakaugat kung bakit ka nagkakaganito. Kasi kung minsan babalik na rin talaga kayo ng lalaki kung bakit ka nagkakaganyan. Na tinatakpan niya yung sarili niya na yung pinakaugat lang naman pala sa lahat-lahat is dahil din sa kanya, kaya ka nagkakaganyan. Pero yung ipapalabas nito is dahil mali mo. Kasi nakakasakal ka na. No? Pero yung hindi niya alam, no, or hindi niya sinasabi, kundi tinatakpan niya na dahil nga pala sa pambababae niya, kaya ka nagsiselos. Pero yung ipapalabas niya dito is yung pagsiselos mo lang. Uy, teka lang, panay ka na selos nakakasakal ka na. Yes. So wag na huwag po kayong maniwala dyan. Wag na huwag po kayong makinig. So ang gawin nyo is wag kayong magpatinag. Wag kayong magiging submissive. Wag na huwag ka dapat sumabmit. No? Kagaya sa wrestling na ikaw yung sumasubmit, nagtatap ka. Wag ganon. Kailangan siya dito yung ipapatap natin. Siya dapat dito yung magsasubmit. Kasi once na magawa mo ito utol, no? Ito yung pinakahuling barahan natin or pinaka last resort. Kaya nga sinabi natin na ito dapat yung pinakahuli mong gagawin. Pagbigyan natin siya kung sakali na babalik. No? Pero kung ganun pa rin, inuulit niya pa rin na kahit ginawa mo na ikaw na itong nagpahabol, na siya na ito yung naghahabol, and then, yes, pinatawad natin. Ito yung pinakahuli nating chance na ibibigay sa kanya. Na kung ganun pa rin, binabaliwala ka pa rin, na kapag nag-aaway kayo, iniiwan ka na naman, wala na tayong ibang magiging paraan dito utol, kundi pakawalan na yung taong yan. Kailangan na nating i-let go. Ginawa na natin yung lahat-lahat pero ganun pa rin. Kasi yung totoong nagmamahal sa'yo ay pusa niya po alagaan or iingatan yung relationship ninyo. Tandaan mo yan. Ha? Okay?
So yun lang po mga utol, sanay naunawaan ninyo at saka sanay malinaw sa inyo, no? And then sa may mga katanungan man dyan about sa video na ito, you can leave a comment na dyan sa ilalim and sasagutin namin yan lalong-lalo na sa aming YouTube channel. And then, sa mga gusto ako makausap one-on-one for counseling or one-on-one coaching, PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Mag-usap-usap tayo doon. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga